May gift level 9999 unlimited gacha. Pero bago yan, baka pwede like at subscribe ka na muna. Salamat! Sa isang mundo na pinagsasamahan ng siyam na lahi, may mga Dragonate, Elf, Honest, Dwarf, Demon, Dark Elf, Centaur, Beast Folk, at siyempre, mga tao. Dito'y pinanganak ang isang binatang adventurer na si Light. Gusto niyang bigyan ng mas magandang buhay ang pamilya niya, kaya nagpaalam siya sa hometown nila at lumuwas para maghanap ng pera at kapangyarihan. Pagdating niya sa malaking siyudad, halos matangay na siya sa siksikan ng tao, pero tuloy pa rin siya sa paghahanap ng Adventurers Guild. Pagpasok niya sa guild, sinulubong siya ng receptionist at tinanong kung gusto niya mag-register bilang bagong adventurer. Nang tumanggo siya, ipinaliwanag ng babae na magsisimula siya sa F rank at tinanong kung may special siyang abilidad. Ipinagmamalaki ni Light ang kakayahan niyang unlimited gacha, kung saan kaya niyang mag-roll ng mga random card at magsamon ng kahit ano. Pero nang magpakita siya ng sample, sirang tinidor lang ang lumabas. Napatulala ang receptionist habang si Light naman pilit pang nag-aastang hindi lang silverware ang kaya niya. Pero sa sunod niyang samon, puro bulok na pagkain lamang ang lumabas. Sa sobrang hiya, napabuntong hininga na lang siya habang sinasabi ng receptionist na bagay nga sa kanya ang F rank. Pagkatapos makuha ang adventurer card, humingi siya ng quest at itinuro ng receptionist ang job board. Nang mapansin niyang di marunong magbasa si Light, siya na mismo nagbasa ng mga available na trabaho. Masaya si Light, kahit simpleng tasks lang, basta may kita. Sa wakas, pagkatapos ng isang araw ng trabaho, nakaipon siya ng sapat para magrenta ng kwarto. Pero bago pa siya makapasok, sinalugo siya ng grupo ng mga beast folk. Binugbog siya at kinuha pa ang pera niya ng isang wolfman na leader ng grupo. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Light, sinapak lang siya at iniwan habang nagtatawanan ng mga ito. Habang lahat ng tao ay naglalakad lang na parang walang nakita, isang mabait na elf ang lumapit para tulungan siya. Nabigla si Light nang makita ang ganda nito, lalo na nang marinig niyang siya si Sasha, miyembro ng Concord of Tribes, isang grupo ng adventurers na binubuo ng siyam na lahi. Ipinakilala ni Sasha ang mga kasama niya na sina Geru, Drago, Diablo, Aubero, Nano, Sion at Santor. Sabi nila, kulang pa silang isang tao para makumpleto ang siyam na lahi at ipakita ang pagkakaisa ng lahat sa mundo nila. Nang inalok ni Geru ang kamay niya kay Light, natuwa ito na sa wakas may taong nangangailangan sa kanya. Kaya naman tinanggap niya agad ang imbitasyon. Maya-maya sinamahan siya ng grupo sa pag-explore ng isang dungeon na tinatawag na Abyss. Habang naglalakad, muntik na siyang atakihin ng higanting worm beast, pero agad itong binanatan ni Geru. May isa pang worm na sumalaki sa likod niya, pero agad naman siyang nasagip ni Sasha gamit ang pana. Habang ginagamot ni Sasha ang sugat ni Light, pinaalalahanan niya ito na mag-ingat, at delikado daw ang lugar na to. Napansin kung gaano kaalaga ni Sasha kay Light, kaya't nagtatawanan sila at tinukso si Sasha na parang nanay na masyadong protective sa bagong miyembro nila. Namula si Sasha na parang kamati samang pilit niyang itinatanggi na gusto niya si Light. Sabi niya, tinutulungan niya lang daw ang kasamahan sa grupo, pero halatang defensive siya kaya pinagtawanan lang siya ng kasama niya. Para mabasag ang tensyon, lumapit si Drago at sinabihan si Light na magaling naman daw siyang magtimpla ng tsa, bagay na nakakapaggaan ng loob ni Light. Dahil doon, nagpatuloy sila sa paglalakad papasok sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Pagdating nila sa isang dead end, akala ni Light magpapahinga sila kaya nagsimula siyang maghanda ng tsa. Pero biglang sinabi ni Drago na hindi na kailangan dahil tatanggalin na nila si Light sa party. Akala ni Light nagbibiro lang ito pero seryoso pala si Drago. Gulat si Light at nagtanong kung bakit. Ayon kay Geru, wala daw silang mapapala sa isang mahina at inutil na tao. Si Sasha pa mismo ang nagsabing nakakahiya daw ang pagiging tanga ni Light. Maging sina Sion at Nano ay masasakit na ring salitang binitawan at sa wakas ay matitigil man pa sakit nila. Hindi na nga kapaniwala si Light, bakit ganito sila kailan sobrang bait naman nila kanina. Dito na nga ibinunyag ni Geru ang totoo na kunwari lang pala ang kabaitan nila para mapasama sila sa grupo. Inamin ni Drago na kinuha nila si Light dahil akala nila overpowered ang Ratcha ability niya. Pero ngayong alam nilang walang kwenta ito ay wala na silang pakialam pa sa kanya. Habang naguguluhan at halos di makapaniwala si Light, sinabi ni Drago kay Geru na tapusin na raw ang ating bida. Agad namang binanatan ni Geru si Light. Wala nang nagawang ating bida kundi tumambo palayo habang sumisigaw. Hanggang sa panahan na nga siya ni Sasha sa binte kaya napahandusay siya sa sakit. Nilapitan siya ni Geru at brutal na pinagtataddakan. Pinigilan lang siya ni Sasha ng maalalang kailangan nilang mughang aksidente ang pagkamatay ni Light. Sa paggapang ni Light, aksidenteng napindot niyang isang teleportation trap sa sahig.
Mabilis na sumigaw si Drago kay Gero na tapusin na siya bago ma-activate ito. Pero huli na, dahil sa isang iglap, nawala si Light. Safe na na-teleport palayo bago pa siya patayin. Pagkatapos ng teleportation, nagising si Light sa isang madilim na parte ng dungeon. Halos di na makatayo sa dami ng sugat. Habang nararamdaman niya ang lamig ng kuweba, naaalala niya ang pamilya niyang iniwan. Naipaiyak siya sa bigat ng sitwasyon. Naalala rin niya kung gaano kabait ang Concord nung una nilang magkita. Pero ngayon, puro galit at pagtataksil na lang ang naiwan sa isipan niya. Nabalot na nga siya ng galit at dito niya ipinangakong babawi siya at gagantihan silang lahat. Pagbangon niya, naramdaman niyang malamig na titig sa likod niya. Paglingon niya, may dambuhalang halimaw na nakatingin sa kanya. Kinagulat na nga ito ni Lat at bakit may ganitong klaseng nilalang daw sa lugar na to. Doon niya na-realize na dinala siya pala sa trap sa pinakamalalim na bahagi ng abyss. Habang papalapit ang halimaw, desperado siyang nag-roll gamit ang unlimited gacha skill niya. Paulit-ulit niyang ginamit umaasang may milagong mangyayari. Hanggang sa biglang lumiwanag ang paligid at isang malaking magic circle ang lumagas. Mula rito lumabas ang isang makapangyarihang fairy. Sa gulat ni Light, nilusob ng fairy ang halimaw at pinira-pirasuhin nito na parang pera ng Pilipinas na pinaghati-hatian ng buwayang krutot. Sa loob ng ilang segundo, wala nang natirang kalaban. At siya na nga ang paglapit ng fairy kay ating bida. Lumuhod ito sa harap niya at ginamit ang mahika para pagalingin lahat ng sugat ni Light. Humingi pa ito ng paumanhindil nang nagawa ito ng walang pahayagan. Hindi niya rin kasing matiis makita ang ganito ang estado ng ating bida. Nagpakilala rin si Light at halos di makapaniwala na nakasamon siya ng ganitong overpowered fairy. Tuwang-tuwa naman ang fairy sa pangalan ni Light at paulit-ulit pa itong binigkas bago mangakong maglilingkod sa kanya habang buhay. Nang tinanong ni Light kung sino siya, ngumiti ito at sinabing siya raw ay May, ang level 9999 ever-seeking maid. Ipinaliwanag ni May na isa siya sa mga super ultra rare cards ng gacha. Nakapaniwala di si Light dahil puro basura lang ang nakukuha niya noon. Pero iginisti ni May na karapat-dapat siya rito at pakiusap na tanggapin siya at ang kanyang bida bilang master nito. Agad namang ito nung tinanggap ni Light. Pagkatapos, hiniling ni May na sayasatin niya ang kakayahan ni Light gamit ang kanyang appraisal skill. Nang pumayag si Light, kumislap ang unga mata ni May habang sinusuri ito. Doon niya nalaman na ang gacha skill ni Light ay may nakatagong protective layers at napakalaki ng potensyal. Pinaliwanag ni May na ang gacha skill ng ating bida ay nagmukhang walang kwenta dahil ginagamit ito ni Light sa lugar na walang mana. Pero ngayong nasa loob siya ng abyss, kung saan sobrang taas ng mana, nag-absorb ng energy ito at tumaas ang chance niya na makakuha ng rare cards. Inisa-isa rin ni May ang mga gacha card ranks. Mula sa pinakamataas na extra rank at super ultra rare, pababa sa mga normal at error cards. Kahit nalilito pa rin si Light, sinabi ni May na sa babas ng mundo, halos imposibleng makakuha ng rare card dahil kulang sa mana. Pero dito sa abyss, iba na ang usapan. Pinuri ni May si Light dahil naintindihan niya kung paano gumagana ang gacha at kung paano siya napunta sa abyss na nagpapataas ng chance niya na makakuha ng rare cards. Pero sabay niyang sinabing na delikado raw ang gagawin na itong pagpunta mag-isa. Umiling si Light at ipinaliwanag na hindi siya nagpunta mag-isa, kasama niya kanina ang party niya. Doon niya ibinunyag na pinagtataksilan siya ng mga kasamahan at halos patayin sa loob ng dungeon. Habang naaalala niya ang mga pang-abuso at pang-iinsulto ng grupo, naipaiyak siya sa sama ng loob. Naalala niya kung paano siyang tinawag na walang silbi at mahina, kahit ang gusto lang naman niya ay magtrabaho para sa pamilya niya. Tahimik lang si May habang pinapakinggan siya, halatang nasasaktan sa naririnig. Sa huli ay napaluhod si Light sa sakit, hawak-hawak ang palaso na tumama sa binti niya at umiiyak sa galit. Dahan-dahan siyang niyakap ni May, mainit, tahimik at puno ng awa. Sa yakap niya, kumalma si Light at unti-unting tumigil sa pag-iyak. Sabi ni May, hindi man niya ganap na maintindihan ang pinagdadaanan ni Light, pero gagamitin niya ang buong lakas niya para ipaghiganti ito. Nagulat si Light sa sinabi nito kaya agad itong pinigilan at tumango. Napatanto naman ni May na sobrang bait ni Light, kaya pinayuhan niyang itong huwag masyadong maawa, pero ngumiti lang si Light. Sabi niya, siya rin ang may kasalanan dahil mahina siya noon at ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan ni May para lang maghiganti. Sa halip, gusto niyang lumakas sa sarili niyang paraan at parusahan ng Concord gamit ang sarili niyang kamay. Akala ni Light ay pagtatawanan lang siya ni May, pero nagulat siya ng buong puso itong sumuporta. Sabi ni May, naniniwala siya sa kakayahan ng master niya. Napangiti si Light sa unang pagkakataon at ngumiti rin si May pabalik. Gamit ang bagong determinasyon, ginamit ni Light muli ang unlimited gacha. Sa loob ng abyss, napuno ng liwanag ang paligid habang nagsusulputan ng mga malalaking magic circles. Mula rito, isa-isang lumabas ang mga makapangyarihang tools na magpapasimula sa bagong lakas ni Light. Pasulpot na rin ang mga idol ng like at subscribe, baka naman!